columns. Okay? So, ultimate strength design ng columns. Ngayon, yung principle, makikita natin, okay, for two parts ng columns. Yung tinatawag nating axially loaded columns, and of course, the bending, axial with bending. So, column are defined as members that carry loads cheaply in compression. Okay? Nakuha natin yung point. Cheaply in compression. So, compression member din ang tawag dito sa column na to. And unlike the beam, no, of course, hindi siya masyado sa bending. But it could apply. No? Usually, columns are carrying bending as well, but about one or both axes of the cross-section, and the bending action may produce tensile forces over a part of the cross-section. Pag umabot na tayo sa bending, with additional bending, maintindihan natin ito part na to. Yung nagkakaroon ng tensile forces. So even such case, columns are generally referred to as compression members because the compression force dominate their behavior. So yun. In addition to the most common type of compression member, that is vertical elements in structures. At ito nga yun, poste, di ba? Compression members includes arc ribs, rigid frame members inclined or otherwise, compression elements in trusses, meron din doon, di ba, yung mga nakatayo doon. Most of the time, compression sila. Shells and portions thereof that carry axial compression and other forms. So in this lesson, the term column will be used interchangeably with the term compression member. So, disclaimer ito, no? Column po ang gagamitin kong word for brevity and in conformity with general usage. Kasi may mga compression member kasi din yung inclined. Kumbaga sa trusses, yung merong inclined. Okay? Yung may, 'di ba? Ganyan. Pwedeng compression ang dinadala niyan. 'Di ba? Ganyan natin. Okay, kasi syempre pag nag-press ka ng load dito sa ibabaw, 'di ba, sa trusses. Technically ang sa theory niyan, nako-compress nga itong ibabaw. So, 'di ba? So, ang nangyayari pag nag-bend ito, natitension yung ilalim. Parang ganun po yung main thought niya. So, kapag sa bridge building nga, 'di ba, naalala nyo? Sa bridge building, no, kino-consider nyo alin dyan yung nako-compress, alin dyan yung natitension. So, therefore, yun, yung compression forces. So, in this lesson, column yung natin. Since building structures yung natin, pinopokusan. So, meron tayong classifications or types of columns that may encounter. So, the types of reinforcement, the position of the load on the cross-section, and the length of the column in relation ay basis ng classification ng RC columns. So, based on the form and types of reinforcement, we have plain, concrete, pedestal. This may be used only if the height does not exceed 3 times the lateral dimensions. So, plain, concrete, pedestal po yun. Pedestal, yung mga tinatayuan ng monumento, di ba? Yung tinatayuan ng mga street lights, mga pedestal, mababa lang siya. So, you don't need bakal dyan because the stiffness is not so critical. Kaya nga mayroong kinalaman yung height. Okay? So, does not exceed 3 times the lateral dimension. Lateral dimension of the column. Okay? So, ito po yun. Ito okay na. B or square column, di ba? Or BD kung rectangular siya. Okay? So, ito yung lateral. Ngayon, tied columns naman are columns in which the main longitudinal bars are braced within closely spaced lateral ties, which is ito yung common. May tinatawag tayong lateral ties. So, sa beam, ang tawag natin dyan ay stirrups. Okay, di ba? Pag nag-design tayo, stirrups sa beams. Yan, ganyan, yung spacing nito. While sa column, itayo mo lang yan. So, may tawag tayo dyan, lateral ties. Ito yung main bar. Okay, and may lateral ties. Spacing din yung dinedesign natin dyan. Of course, ang tawag din dyan sa lateral ties na yan ay confinement, reinforcement. Okay? Ang goal niya is to confine talaga yung bars. So, if you have your ties like this, no? Tapos may bars tayo dito. Okay? Yan, ikulong yung mga yan. No? Kasi kung hindi natin yan i-confine, bubulwak yung pressure, yung konkreto. Yan, sasabog yan. Okay? So, parang minsan, di ba, bubuntis yan, ganyan. Okay? Yung poste mo, halimbawa, ito, siksik-liglig, umaapaw yung ties mo dito. Pagdating dito, walang ties. Halimbawa, tinanggalan mo ng ties yan. So, ganyan ang mangyayari dyan. Bubulwak to. Okay? Ganyan mangyayari, no? So, yan ang tied columns. The main longitudinal bars are braced with closely spaced lateral ties. Spiral columns naman, compared sa tied, nakatayo din naman to, pero ito po ay bilog. Okay? So, bilog na column. Circular column na ang kanya pong reinforcement ay helical naman.
Okay? Helical or helix or spiral. So, bilog yung ating poste. Usually kasi, yung spiral reinforcement kasi usually sa bilog lang ginagawa. So, pag mayroon tayong bilog, ganyan, pabilog din yung mga distribution ng bars. No? Pabilog din. Yan. And if you can see the cross-section, nagiging ganun yung reinforcement. Pinapaikutan yung, so magsasample akong picture mamaya. Then, yung composite columns naman, ito yung may kasamang structural steel sections or pipes. Ito yung paborito nyo sa steel design nyo. No? Okay? So, may kasama na siyang, so, most of the time, hindi na siya lang reinforcement, isang reinforcing bars, kundi may kasama siyang structural steel. For example, I-shape, wide flange, no? Wide flange ang tawag natin dyan, okay? Na parang letter I, di ba? Or yung madalas mong tawag, I-beam, di ba? So, wide flange. So, with or without additional longitudinal reinforcement, it can resist compression forces. So, composite columns, kaya siya tinawag na composite. So, naghalo yung structural steel or SS sections. So, ito yung mga samples. So, tied column, ito. May drawing pa ako, no? Pero meron pala dito. So, spiral column, yan. So, imagine nyo ba na pinalibutan siya ng helical spiral reinforcement. So, meron din tayo pong dinidesign dyan, yung spacing na ito. Okay, ang tawag po natin dyan sa spacing na yun, sa S na yun, ay pitch. Take note of that. Okay, pitch. While this one, yung spacing na to, of course, S. Diba? Meron din tayong sinusunod dyan. Ano yung papasang spacing dito? Then, ito yung composite columns na sinasabi ko. So, ito, sample ng composite column na may pipe. Tubo na bakal. Ano po? And then dito, may wide flange. Kaya siya tinawag na wide flange. Ito kasi yung flange niya. So, wide flange. Meron kasi yung short lang. As in, talagang maiksi lang yung flange. No? S-shape ang tawag natin dyan. Siguro dahil short. No? S-shape. So, meron naman yung W-shape. Okay, wide flange shape. Hindi porket I, yung shape. I-shape. No, yung mali yun. Okay, o kaya H, kung binaliktad mo. Okay, so, let we correct U sa bagay na yun. Kasi, minsan, di ba, ang tawag dyan, W30, di ba, by 55. Yan. Yan yung mga pangalan ng wide flange. Okay, so, dahil doon sa W, no? So, ito may kinalaman sa timbang. If I'm not mistaken, okay? So, aralin nyo lang doon sa steel design nyo. Ngayon,